May mga nagtatanong sa akin, ito Lods, retoke po ba yung ilong nyo or hindi? Curious lang kasi ako eh. So, tignan natin mabuti yung ilong ko bago ko sagutin. Sa tingin mo ba, retoke nga ba itong ilong ko? Ayan pagmasdan mo mabuti. Ayan, retoke nga ba? Ang sagot ko dyan ay hindi po. Ayan. Ang dami kasi nagsasabi minsan sa comment section kung nagparetoke ako. Dahil siguro medyo, angat yung bridge ng ilong ko. Pero hindi ko pa siya pinapagalaw. Alam ko hindi naman matangos yung ilong ko kasi hindi naman pointed dito. Ito lang talaga yung prominent. Pero wala pa naman, hindi ko pa siya pinapagalaw. Pero meron na akong pinagalaw sa katawan ko. At hulaan nyo kung ano yung pinagalaw ko. Siguradong may magsasabi dyan na, yak! Retokada! Yeah! Sa totoo lang, yung mga taong inggit ang dapat iretoke ang kanilang mga isip dahil sa mga negativity at toxicity nila na kahit na kunwaring banal daw sila pero mas masahol pa pala ang ugali nila. Ito yung pinagalaw ko. Ayan. So, mali yung iniisip nyo na pinagalaw ko. So, syempre naman, kung gusto nyo magpagalaw, wala namang masama kung magpagalaw kayo basta for as long as hindi mawawasak yung ipapagalaw nyo. At satisfied kayo kung nagpagalaw na kayo sa part ng katawan nyo. Pero sa akin kasi ito, ayan. Dati kasi ganun siya. Nagpa-autoplasty po kasi ako dati. Ayan. So, kung sinasabi ng mga iba na dapat maging kontento ka sa sarili mo, well, sorry to say, it's 2024 na po ngayon. My body, my rules. Pero kung may problema ka sa pagpaparetoke, well, hindi ko na problema yan. Basta for my own reason, siguro, for as long as masaya ako sa decision ko, and for as long as wala akong tinatapakang ibang tao, why not, diba? Kasi sariling gastos mo naman, and sariling decision mo naman, kaya dead man na kung ano yung sasabihin ng tao, either negativity or toxicity. Kasi hindi naman nila katawan yung katawan mo. So, uulitin ko, yung procedure na ginawa sa akin is autoplasty. And nung 12 years ago, yung price range niya between 25 to 40. So, medyo mas mababa yung price niya talaga noon kesa ngayon. And same din yung price niya kapag magpaparhinoplasty ka. Ganun yung price range niya. 20 to 40. Ayan. So, ngayon, syempre, mas mataas na yung rate ng mga ganitong klaseng procedure. Minsan nga, umaabot pa ng 6-digit yung price. Ang ginawa kasi sa akin is may inangkor sila sa likod ng tenga ko para, ayan, maka-anchor siya hanggang sa ma-absorb ng tissues or yung mga fibrous muscle kineme para hindi siya babalik. So, ang nangyari during the healing time, nagtagal ng 2 to 3 months healing time. So, syempre after ng operation, mararamdaman mo talaga yung init, Yung init, siguro yung konting pain lang, like 3 to 4, mga 5, ganyan, 5 out of 10 na tolerable pa naman yung pain. Tapos merong prescribe na pain na for pain dito, ayan. And for anti-infective na prescription. So, yan yung journey ko sa autoplasty. So, in the future, may balak ba ako na ipagalaw yung ilong ko? Hindi ko masabi kung yes or hindi. Pero sa ngayon, wala pa akong balak. Depende na lang kung ano yung magiging takbo ng career. And, syempre, marami pa akong priorities na inaasikaso. So, wala pa yan sa isip ko. Pero, syempre, hindi mo naman pwedeng ikaila. Tignan na lang natin in the future. At tapos, ito lang kasi yung napansin ko. Yung mga vloggers na nag-shift sa mainstream, yung super sikat na talaga, million-million yung mga followers, tapos, consistent yung mga projects nila sa entertainment. Meron mga movies, soap opera, mga ganyan. Nasa game show, nagiging host.
syempre, puhunan mo yung face mo. Kaya kailangan mo talagang ipa-enhance. And that is also in accordance sa mga advice ng manager mo kasi magkakaroon ka na ng manager, yung mga producers ng mga ginagawa mong projects. Syempre talagang i-advise kanila na magpa-enhance ka ng face kasi your face is your investment sa entertainment industry. Kaya yes, marami talagang nagpapa-enhance. And wala namang masama sa pag-e-enhance. Ang masama lang, yung mga tao na nangungutya, yung mga inggitera, or yung mga toxic, yung mga ganon. Kasi in the first place, 2024 na ngayon. Your body, your rules. Kaya sa mga naiinggit, well, iwasan na lang yung mga negative criticisms kasi hindi talaga nakakatulong yan. Lalong-lalo na sa mga inggiterang gumagamit pa ng mga Bible verse na feeling, alam mo yun, feeling banal, pero mas masahol pa yung ugali nila na marunong silang mapagmata, mapanlait pa, tapos nangaagaw pa ng lupa, yung mga yung mga ganon, tapos gumagamit ng Bible verse. At ang final question, satisfied ka ba sa pinagawa mong retoke sa katawan mo? Ang answer ko dyan is super satisfied, more than satisfied ako. O, tingnan nyo, hindi nga halata na nagparetoke ako, di ba? I am very happy. And yes, this is my body talaga, my rules, inuulit ko yan. Kung hindi kayo satisfied or hindi kayo comfortable na nagparetoke ako, well, hindi ko na yan problema kahit gamitan nyo pa ako ng mga Bible verse na you should be contented of what it has been given to you, yung mga ganyan na mga verses. Pero take note ha, yung mga iba pang tao dyan na mahilig mag-Bible verse, sila pa yung medyo mas masahol pa ang ugali na palasimba nga, pero sila pa yung mga chismosa, mga aagaw ng lupa, mapagmata, mga laitera, mga ganyan. Kaya wala na akong pakialam kung may mga negativities sa pagpaparetoke ng katawan. Sana may natutunan kayo dito sa video. Basta kung saan ka happy, dun ka na. For as long as satisfied ka sa mga ginagawa mo. And i-study mo muna kung ano yung mga plano mo sa buhay para hindi mo pagsisihan sa huli. Ayan. So that's it guys. I hope nakarelate kayo. And follow me na lang sa Facebook or Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan, nagbo-burp na ako. So always stay safe, be happy, and umiwas ka na lang sa mga negative people. Mwah!